maging powerful woman on earth ka kapag nagawa mo ito sa partner mong sakit sa ulo. Yon. Ito mga utol, naranasan nyo na ba yung pagiging powerful? Yung tipong nararamdaman mo na mas malakas ka sa partner mo. Lalong-lalo na sa ngayon na yung situation ninyo kapag palagi ka nang nasasaktan or nahihirapan. No, which is sakit sa ulo yung binibigay ng partner mo, hindi peace of mind. Okay? Kasi kung minsan may mga kababaihan din talaga na nahihirapan, so that's why paulit-ulit na lang na nasasaktan dahil hindi nila alam kung ano yung dapat nilang gagawin. Na kung minsan din is alam na nila kung ano yung dapat nilang gagawin pero natatakot sa magiging resulta. So ito mga utol ha, talagang hindi ka magiging powerful woman on earth kapag ikaw mismo ay may takot sa partner mo. Kagaya na lang, like for example, kung takot kang mawala yung partner mo, na ikaw pa itong tipong naghahabol sa kanya, nagmamakaawa, nagbebeg, lumuluhod, or iniiyakan mo palagi yung partner mo, yung tipong parang hindi mo rin matitiis, then walang ibang mas lumalakas dito, hindi ikaw utol kundi yung partner mo. The more mo kasing pinapalakas yung partner mo is the more din siyang mawawala ng respeto sa'yo. Na mas the more kanyang aapak-apakan yung bilang pagkababae mo, the more kanyang babastusin, yes, the more kanyang babaliwalain din. Yung tipong mawawalan ka ng value or silbi or halaga sa partner mo. So ngayon kung nahihirapan ka, na nasasaktan ka, yung tipong paulit-ulit ka na ring niloloko, kung gusto mo talagang maging malakas utol, na maipakita natin na mas malakas ka pa sa partner mong sira ulo, wala ka pong ibang gagawin kundi yung umatras. Yes. Dahil sa oras ng iyong pag-atras, na kung napapansin ninyo, karamihan na ina-advise ng mga love coaches is yung pag-aatras. Kasi ito din talaga yung pinaka-powerful technique na kailangan mong gagawin na para mas makita ng partner mo yung halaga mo. Na nagsisimbolo po ito ng iyong kalakasan utol. Na kung kaya mong pumasok sa isang relasyon, and then kapag kaya mo ring umatras, then dito natin makikita na ikaw po ay isang malakas na tao. Matapang. Which is high value din kung tawagin. Kasi sa pag-atras utol, mas pinapakita natin dito hindi lang dahil na inaapak-apakan ka ng partner mo, na para makita niya yung value mo, kundi mas pinapakita natin dito na hindi mo deserve yung ganung gawain, na mas may respeto ka sa iyong sarili. Yes. So ganun po yun. That's why mas masasabi natin na malakas kang tao kapag marunong kang pumasok sa relationship, and then kapag marunong ka ring umatras. Hindi yung nagpapakabulag-bulagan ka na lang. Hindi yung nagpapatanga-tangahan ka na lang. Imbis na matalino ka, hindi yung nagpakabobo ka na lang sa partner mo na yan. Yes, that's why kung minsan, di ba, mas umaatras pa yung mga kaibigan mo, yung mga best friends mo. Kasi hindi ka naman nakikinig sa kanila. Kahit nakita mo na nga harap-harapan yung kababuyan na ginagawa ng partner mo sa'yo, then nandiyan ka pa din. Nagpapakabulag, nagpapakabobo. So okay lang ba sa'yo yun? Na mas lalong masisira yung imahe mo pagdating din sa mga kaibigan mo. Na uy, ano ba to si ano? Ang tali-talino naman neto. Hangang-hanga ako neto dati sa kanya pero ngayon bakit ganito pala katanga to? Ganito pala kababa yung value neto? Na kahit inaapak-apakan na ng partner niya is nandiyan pa din. Kahit niloloko na ng harap-harapan. Yes. So ganun po yun utol. Huwag na huwag ka pong matakot na umatras sa partner mo. Kahit sabihin man natin na Kuya Kiko, ang hirap eh. Parang napakasakit once na kakalasan ko yung partner ko na to. Kasi nasanay na akong nandyan siya eh. Ito mga utol yung pasakit sa hiwalayan is way of process lang talaga yan. Natural lang po yan na masasaktan ka or mahihirapan. Pero yung pasakit na ito ay temporary po lamang. Natural po yan na masasaktan ka dahil nasanay ka eh. Pero kailangan mong lagpasan.
na kailangan mong pagdaanan. Na nasabi ko na rin dati, ito kung papipiliin ko kayo, ito pumili ka. Halimbawa na lang, nasasaktan at saka nasasaktan ka sa partner mo sa ngayon. Nahihirapan ka araw-araw. Once na hindi ka kumala sa partner mo na to, yung pasakit na ito, utol, is tuloy-tuloy po yan hanggang sa pagtanda mo araw-araw. Once na nandiyan ka pa rin sa partner mo na yan, hanggang madurog ka or maybe baka mabaliw ka pa balang araw. Versus, kumalas ka dito, yes, nasasaktan ka nga, nahihirapan ka nga, pero panandali ang pasakit lamang. So saan yung pipiliin mo? Yung panandali ang pasakit or yung panghabang buhay na pasakit? Yes, so ganun po yun. Kailangan talaga is mag-isip ka ng mabuti. Huwag puro puso. Kasi kung puro ka puso, lalong-lalo na ngayon, sinasaktan ka na ng partner mo, pinapahirapan ka na, then talagang mas lalo ka lang ipapahamak ng puso mo. Pero kung ginagamit mo ang iyong isipan, kagaya nga neto, nag-iisip ka na mas mahihirapan ka pa pala kung magstay ka sa lalaking ito or sa partner mo na ito, versus na mahihirapan ka nga sa pagkalas pero panandali ang pasakit lamang yung matatamasa mo. Then eventually, after 1 month, 2 months, 3 months, is once na malagpasan mo na ito, na makawala sa lalaking ito o sa partner mo na ito, is liligaya ka pala. See? So 3 months pa lang, after ng 3 months is makamove on ka na. Masisik mo na yung kaligayahan, utol. Makakamit mo na yung kaligayahan. Versus sa nanatili ka sa partner mo na ito ngayon na puro pasakit yung binibigay sa'yo. So saan ka pa ba? That's why utak ang gamitin. Mag-isip ka na mabuti, utol. So huwag na huwag po kayong matakot kung gusto mo pong lumakas. Dahil wala pong lumalakas once nasa umpisa pa lang ay ikaw ay takot na mag-isa, takot na mawala ng partner. Actually, marami pang tao sa mundo. Sa ngayon natatakot ka pero pagkalipas ng ilang panahon, ng ilang araw, ng ilang buwan, magugulat ka, may makikilala ka na naman na mas deserving mong mahalin, na mas worth it ding mahalin, na mas better pa sa ex mo na to. So ganun po yun. Kasi wala ka talagang makakamit or na wala kang makukuha na magandang future kapag palagi kang takot. That's why, like I said, once na marunong kang pumasok sa relationship, ay dapat marunong ka ring umatras. Lalong-lalo na kapag nahihirapan ka. Hindi yung puro pagmamahal ng pagmamahal, hindi yung move forward ka palagi sa partner mo, sa relationship ninyo, na nandiyan ka na lang lagi, dyan umiikot yung mundo mo, na kahit nahihirapan ka na, ay talagang hindi ka makakamulat sa katotohanan. That's why, utol, kailangan mo ring tignan kung ano ba yung halaga mo. Hanggang dyan ka na lang ba? Okay? So yun po mga utulasan na nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto pala ako makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM is the lang po. Okay? So yun po Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na